Alam nyo ba kung paano mag-pre-germinate ng luya, tanglad at spring onions? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin ipiprepare, ipapa-pre-germinate itong mga nabibili natin sa palengke para pwede natin itanim sa ating backyard kitchen garden. Kami na. Ito lang po yung ilan sa pwede natin i-regrow na nabibili natin sa palengke. Kung may binili po kayong luya, pwede nyo siyang kunan ng similya. Pero sa pagpili po ng luya, kailangan po matigas yung luya na itatanim natin. Huwag po kayong magtatanim ng ganito, yung tuyo na, tapos malambot. Hindi po yan mabubuhay. Sayang lang yung oras. Kailangan po buo, matigas yung kukunin ninyong luya. Tapos, kailangan po ninyong hanapin yung may mga mata. Ito. Ibig sabihin, active po yung luya na to. Lalabas na yung kanyang mga mata. Diyan po lalabas yung mga dahon. So, mas maganda, mas maraming mata yung pipiliin ninyong pantanim para mas marami pong tumubo na dahon at mabilis siyang lumaki. Kahit po maliit lang yung luya, kahit ganito lang siya kaliit, yan, pwede siyang dumami. Pero mas maganda kung medyo malaki na yung itatanim natin. Kung ganito kalaki at marami siyang mata tapos matigas, mas maganda. Kaya lang po tuyo kasi ito eh. So hindi na natin to pwedeng pagkunan ng similya. So itong isa yung itatanim natin. Para iwas din na tamaan siya ng mga sakit, make sure na pagkaputol natin, halimbawa pumutol kayo ng planting materials, kunyari ito, yan, di ba open siya? So ipapadry lang natin to ng mga 2 araw hanggang sa matuyo. Pagka ganito na siya, yan, natuyo na, pwede na siyang itanim actually diretso sa lupa. Kung na-prepare nyo na yung pagtataniman, walang problema doon. Pero kung gusto nyo pong mas mataas yung percentage, ipapa-pre-germinate natin. So ibabad nyo lang sa tubig. Wag po yung nakalubog lahat, kahit konti lang para magising yung mga mata at maglabasan siya. Yan. So yan po yung pagpili natin sa luya. So dalawang klase yung nabibili sa palengke, yung giant tsaka yung native. So magkaiba lang po yung lasa ng dalawa. So depende na sa inyo kung anong klaseng luya yung itatanim po natin. Kung babalikan natin yung ginawa kong tanim na karaan, nagtanim ako mga halos ganito lang din kalaki. Ang na-harvest ko ay 1.5 kilos. So sobrang dami sa maliit lang na pantanim. So, inalagaan ko siya, maganda yung lupa, nilagyan ko pa ng compost. Kaya maganda po yung pagtubo ng luya. Malambot, kaya mabilis pong nakapag-expand yung tanim natin. Marami pong paraan ng pag-germinate ng luya. Yung iba, binababad nila sa tubig ng 30 minutes to 1 hour. Tapos, tatakpan nila ng basang tela para pag-germinate. Yung iba naman, binabasa, tapos tatakpan ng mga dahon ng nyog. Nakatambak lang sa isang area. Tapos, after 1 week, yan, maglalabasan na yung mga mata. So, depende sa inyo kung anong klase yung gagamitin yung pag-pre-germinate. So, kahit po hindi na siya i-pre-germinate, again, pwede siyang itanim. Yung iba naman po nag-i-spray pa ng insecticide and fungicide dun mismo sa pantanim para hindi siya atakihin ng sakit pag nakatanim na sa lupa. So, depende po sa inyo yan. Kung sa tingin ninyo yung lupa naman na gagamitin niyo ay wala namang sakit, hindi naman siya namatayan ng tanim, pwede nyo pong taniman yon. Tapos ang technique dito, pagka nakatanim na yung luya, habang tumatagal po, lumalaki kasi itong mga mata na to. Tapos dyan din lalabas yung dahon. Minsan po nakaangat na yan sa lupa. Ang gagawin nyo lang, tatakpan nyo po ulit ito. Pag lumabas yung mga mata-mata na yan sa ibabaw ng lupa, takpan nyo siya para lumaki ng lumaki yung inyong luya. Yan po yung isang technique. Tapos kailangan malalim yung pinagtataniman sa kanya. Yung iba naghuhukay po ng 1 square foot tapos halo-halong organic matter yung nakalagay. Yung sa atin naman, dito ko tinanim. Ayan, mga organic matter.
Ganyan lang siya kataas. Ito yung mga natira. Actually, tumubo na yung mga damo. Ito natira lang to, tumubo ulit to. Yan, ayusin ko to mamaya. Tapos lalagyan ko siya ng organic matter. So kailangan po mas mataas yung pagtataniman natin para lumaki rin yung luya. Yung na-harvest ko dito sa paso na to, palapad. Kasi manipis lang siya eh. Mga halos isang dangkal. Yan, kaya palapad yung na-harvest natin na luya. Mas maganda kung medyo mataas tsaka malaki para malaki din yung ma-harvest natin. Yung iba nagtatanim po sa sako. Yan, napakaganda rin nun kasi madaling makultivate yung lupa. Galaw-galawin nyo lang yung sako, maglulus na yung soil. So mas malambot, mas mabilis lumaki yung laman ng luya. Next yung spring onion. Ito. So, harvest ko na po yung dahon nakaraan. Tapos binabad ko lang yung dulo sa tubig. And may tumubo na ng mga bagong ugat. Tapos tumubo na rin yung mga dahon. Ito mabilis lang siyang tumubo. Kaya ako siya binabad kasi tuyo na po talaga yung ugat nito nung nabili ko siya sa palengke. So para magising yung kanyang ugat, binabad ko po ang bahagya dito sa tubig. So 1 week lang, ito na yung kanyang itsura. Ito bagong tubo po yung dahon na yan. Yan. So kung mapapansin nyo po, tabingi siya kasi nakalagay ito dun sa kusina namin. Yan o, naghahanap siya ng sunlight kaya tabingi yung mga dahon. Pero kung nasa labas ito, nasisikatan siya ng araw, mas kulay dark green yung kanyang dahon. Tapos tuwid yung mga dahon. So, depende kung saan siya nakakakuha ng sunlight, doon siya sumusunod. Yan, ito pwede na natin itanim. So, ito na yung ibang mga spring onions namin. Ito, cut and grow yung ginagawa namin dito. Pagka kailangan namin ng dahon, sibuyas, yan, magkakat lang kami, tapos siniwanan na namin yung kanyang pinaka-bulb, tapos tubo lang siya ng tubo. Yan, nilagay ko lang siya muna dito sa lilim, kaya medyo light green yung dahon niya, kasi malilim. Sobrang init po kasi, pag nakalagay ito sa initan, ang bilis pong malanta, pati itong pechay, talagang natutuyo siya agad. So nilagay ko muna dito sa lilim, kasi nagbiyahe tayo nakaraan. So maganda dito sa spring onions, kahit maliit lang po yung container, kahit yung plastic bottle, pwede tayo magtanim as long as hindi siya nabababara ng tubig para hindi mabulok yung mga bulb nung dahon sibuyas. Ganun din po sa luya. Kailangan hindi siya na bababaran. Last, itong tanglad. Yan, madalas nabibili po natin sa palengke. Sagad-sagad yung pagkakaputol. Minsan wala talagang ugat na kasama. Yan. Ito sinubukan ko muna siyang ipa-germinate kung mabubuhay siya kahit po walang ugat na natira. Kasi yung pagkakaputol nila, sayad po hanggang dito sa dulo. So after 1 week na nakababad siya sa tubig, ayan, ito. Tumubo yung dahon. Itong isa, dito pa, tinubuan din siya ng dahon dito. Tapos ito, tumubo din. Then, itong isa, ano, tinubuan na ng mga ugat. So ganito rin siya dati. May maliit na ugat ito. Dalawa. Itong isa mahaba na. Pwede na natin ito itanim sa lupa. So kailangan po buhagag din yung pagtataniman natin. So madali lang po ito paramihin, itong tanglad, kasi ito po ay damo. Pamilya siya ng mga damo. So pwede siyang ilagay sa gilid ng inyong taniman, sa plant and forget section. Yan. Naparami ko po dati yung tanglad dun sa aking garden dyan sa likod. Ang fertilizer po na ginamit ko para dito sa tanglad, yung swamp fertilizer lang. Yung mga binabad na balat ng gulay, balat ng prutas. Tapos yan po yung pinangdidilig ko. Parang isang piraso ata or dalawa na tinanim ko hanggang sa napuno niya na yung bandang likod ng aking garden. So mabilis siyang dumami. So ngayon medyo challenging lang kasi sobrang init ng panahon. Talagang tuyo po yung lupa. So tulad dito sa aking garden, you know, dito sa labas ng garden namin, talagang nagbibitak-bitak yung lupa. Sobrang init, sobrang tuyo. So hirap talaga magpatubo ngayon ng tanim, pero kaya naman gawa ng paraan. So yan lang po, sana nakatulong information kung paano magpa-germinate para yung nabibili nyo po sa palengke ay pwede nyo pang itanim at magkaroon kayo ng continuous supply
ng luya, daon sibuyas at tanglad. Yun lang po. Maraming salamat. Happy farming!